So last time na nakasakay ako sa isang Chang'an or nakapag-drive nito, nandun pa sila sa previous distributor. Tapos ang na-try ko ay yung Chang'an Alsbin, Chang'an CS35, 55, and yung 75 during my field coach days. So ngayon, meron silang bagong offering at titignan natin kamusta ito and how it will fare against its competition. So ito yung kasama ko ngayon, the Chang'an QO5 ID. It's priced at 1,449,000 pesos. Tapos yung presyong yon puts it against the Ford Territory and the BYD Sea Lion 6. Wala naman masyadong reklamo dito sa exterior niya, no? Kasi gusto ko tong minimalist look, pero mukha na rin siyang EV halos. Although hybrid siya. And then gusto ko itong DRL pattern niya kasi hindi siya one continuous shape, ano siya, segmented. So, mas unique siya on the road. Dito sa gilid, I wish the wheels are designed better kasi although ito, alloy yan, mukha siyang plastic dahil sa finish and design niya. So, medyo nabawasan na style points dito sa gulong. Pag bibilhin mo to, for sure papalitan mo yan. Dito sa taas, meron tayong slight roof rail. Kaya pa naman yung kumagat na accessories. And meron tayong panoramic sunroof. Dito naman sa likod, hindi siya kasing minimalist ng rear, pero hindi rin naman siya overdone. Tapos gusto ko tong taillights na to kasi transparent casing, hindi siya yung typical and litaw na litaw yung ilaw ng taillights, tapos signal light, tsaka yung pag-reverse light. Dito sa taas, meron tayong tailgate spoiler, tapos sa katawa, para sa akin, itong bunny tooth na third brake light. Kasi wala lang, ganda niya. And literal, nagsa-stand out. Now, buksan natin ang tailgate. Siyempre, powered tailgate tayo. And meron tayong tonneau cover na mahirap para sa akin i-operate ng one hand. Yaon. And then, itong floor natin, cargo floor, yan, meron siyang organizational foam para sa kung ano mang gusto mong itago. And maganda kasi flat siya dito sa opening natin. Hindi ka mahihirapan maglagay and kumuha ng gamit. Tapos itong seats na to, kapag pinold mo yan, magfa-flat siya. So hindi ka mahihirapan mag-store and kumuha ng gamit kasi tuloy-tuloy lang. So dito sa second row ng Chang'an QO5, actually magugulat ka kasi itong seats niya, firm yung likod na foam, pero itong inuupuan natin, sobrang lambot, para na siyang couch sa sala. Ngayon, meron ditong armrest na same siyang soft cushion nito or medyo mas firm. Pero yun, may armrest, cup holders, air vent, dalawang USB-A ports, and yun lang. Solid cover, good headroom, good legroom, driving position ko to, 5'7 ako. And okay naman, yung seat position, ayun salo yung thigh ko, maganda yung recline. Yun nga lang, itong air vent na to, isa lang. So, kung dalawa kayo dito, jack and foy na lang kayo kung sinong makakakuha nito. Pero kung ilalagay mo siya sa gitna, maganda siya for air circulation kasi napansin ko dito, yung buga niya, same ng buga dun sa harap. Hindi tulad ng ibang Chinese crossover na kunyari, naka-level 3 ka doon ng fan speed mo. Dito, mahina pa rin. So, ito, kung ang level mo doon, so far sa napansin ko, kung malakas doon, malakas din dito. So, mas maganda yung airflow. Yun nga lang, isa lang siya. So, bato-bato pick or kung may nakaupo sa gitna, good luck sa family jewels niya. Tapos wala tayong masyadong center tunnel. Meron, pero maliit na bump lang. So, hindi siya makakailang kapag nasa gitna ka. Okay, dito naman tayo ngayon sa front row ng Chang'an QO5. And kikita nyo, we have a modern cabin design. Pero hindi siya sobrang modern, hindi siya sobrang futuristic. Tipong tama lang siya for a hybrid. Kasi actually personally ganitong gusto ko. Pag sa hybrid car, gusto ko medyo close pa siya sa conventional car. Ayoko nung sobrang modern. Anyway, meron tayo ditong touchscreen.
Meron tayong digital gauge cluster, and meron tayo ditong steering wheel with flat top and flat bottom. Ngayon, itong steering wheel na to, medyo kakaiba siya kasi meron din siyang added curves dito, grooves, para one-handed driving, mas may grip ka. Pero alam mo yun, medyo pinopromote yung one-handed driving, which is hindi dapat dahil dapat two hands. Ang naging problema ko dito are the buttons. Kasi yung buttons niya dito sa silver strip sa bottom, nandun siya sa edge. Wala siyang stiff covering or stiff border tulad sa ibang steering wheel. So, anong nangyari? Tulad ng nangyari ngayon, kanina, napindot ko agad yung mute button kasi nga nasa dulo siya. Tapos soft touch pa naman siya, which is nice to use. Pero yun nga, ang problema, ito silver strip sa bottom, yung buttons dyan, madali mo siyang mapindot when turning. Depende kung paano ka mag-turn. Kung ganito ka mag-turn, okay lang yan. Pero kung ako, na medyo pan ang pag-turn, may tendency na napipindot ko yung mga nandito. Buti na lang hindi siya crucial. And then, itong touchscreen natin, wala siyang buttons. So, ang maganda sa kanya, responsive siya if naka-steady ka. Once you're moving, syempre, gumagalaw na slight yung daliri mo, hindi na siya mabilis mag-respond sa touch mo. Anyway, nagustuhan ko na meron tayo ditong strip of control for the aircon, old school pero modern touch, gusto ko yan. And maganda is, kahit na touch base siya, mabilis yung response niya, just like the touchscreen. Yun nga lang, ito kahit gumagalaw ka, mas mabilis mag-respond kasi ganyan-ganyan lang naman. Ito, moving to the center console, meron tayo ditong single wireless charger and another dock for your phone. Pero itong right side, wala na itong wireless charger. Meron siyang weird contour dito sa shifter. Pero maganda sana ang grip niya sa kamay. Ang weird na may hati pa siya dito sa ilalim. And then meron tayo ditong wings for the camera, 360 camera ng kotse, and the SD card. Weird bakit SD card ang nilagay dito and not something more crucial. Kasi for example, dito sa drive mode, medyo deceptive to kasi the drive mode doesn't control the drive mode na eco, comfort, normal, sport. Ang ginagalaw nito ay ang powertrain mode. So pag ginamit mo to, ang mangyayari is mag-iiba siya ng option from hybrid, pure electric drive, or range extension mode. Hindi siya yung eco, comfort, normal. So kung gusto mong mag-iba ng usual drive modes na yun, hahalungkatin mo siya dito sa touchscreen. Madali lang naman kasi madali siyang mahanap. Yun nga lang, again, yung caveat niya, pag gumagalaw ka, medyo mahirap na siyang pindutin and i-activate. And then for the ports, wala tayong USB port dito sa taas. Nandito siya sa baba. Kaya meron akong kable dyan for the Apple CarPlay sa initial setup. Tapos nandyan din sa ilalim yung 12 volt socket. Ngayon, mahirap lang siyang gamitin kapag nandito ka na. So dapat ma-set up mo siya prior to sitting here at the driver seat or at the passenger seat kasi nga malalim siya and mababa. And then meron tayong cup holders and then ito center cubby hole. So yun lang ang meron dito. Oh, meron din pala siyang ambient lighting which is a bit brighter than normal kaya okay siya. Kung ano mong gusto mong color, dito mo lang siya pipiliin. Overall, maganda naman siya for me and hindi mataas yung learning curve moving from a normal ICE car. So if the Changan QO5 will be your first electrified car, hindi ka naman masyadong mangangapa dito sa loob ng cabin. Actually, kailangan mo lang ng siguro mga 30 minutes dito sa loob initially para ma-familiarize mo lang sarili mo sa basic controls and then after that, siguro do as you go na lang. Okay, now I'm driving the Changan QO5 and sabi ko nga kanina, dalawang layer ang drive modes nito. Meron tayong powertrain and yung mismong drive modes. Ngayon, nasa hybrid eco ako. Tapos, gusto ko kasi yung sobrang chill lang na driving. Anyway, mabait naman tong kotseng to. Hindi naman siya nambibigla. Kahit na meron siyang unless of course mag sport mode ka, hindi naman siya bigla-biglang sisipa sa'yo with all that power. Ngayon, ang napansin ko talaga sa kanya is medyo stiff yung suspension niya compared to its rivals like the BYD Sea Lion 6 and the Ford Territory. Pinakamararamdaman mo siya dito sa mga humps kasi
Tulad niyan, kahit na nagbagal ako, kailangan sobrang dahan-dahan ng bitaw kasi mabigat talaga yung bagsak niya. Hindi dahil mabigat ako, pero dahil hindi hindi talaga malambot yung compression niya. And hindi siya uubra dun sa dating technique na kunyari, may maliit na humps. Gusto mo siyang lagpasan lang, hindi ka na magbabagal, tapos feeling mo kaya ng kotse. Dito, kailangan mo talaga magbagal kasi kahit maliit na humps, pag nilampasan mong ganun, wala eh, tatalon yung buong harap. Hindi siya tulad ng, let's say, the Ford Territory nga, na it compresses fast, so medyo na-absorb nung shocks yung humps. Ito, mararamdaman mo talaga na gumanon ka. Pero for the most part, kung hindi ka naman sobrang bilis na dadaan sa humps na hindi ka magbabagal or yung or hindi mo naman gagawing Raptor to sa C5 or EDSA, it's still comfortable. Hindi siya tulad ng mga SUV. Pero yun nga lang, kung ayaw mo sa mga soft suspension cars or crossovers, babagay ito sa'yo. Kasi sabi ko nga, stiff siya pero walang tagtag. Tsaka mas stable siya sa highway and sa turns. Now, in terms of range naman, meron tong 125 kilometers of EV-only range and 1,215 kilometers ang promise niya of combined range. Promise yun. Pero naniniwala ako. Bakit? Kasi during my time with it, napansin ko, meron tayo ditong energy flow chart eh. Napansin ko dito yung battery, hindi bumibitaw ng assist kahit sa hard acceleration. Sa iba kasi, di ba, kapag nag-hard accelerate ka for overtaking, biglang bibitaw yung battery, mag-on yung engine, tapos yung engine dediretso sa wheels mo para siya yung mag-take over and siya yung mag-power up para makapag-overtake ka. Pero dito, efficiency is still in mind kahit naka-sport mode ka. So kung mag-accelerate ka, the engine will start up tapos mag-overtake pero yung battery naka-assist pa rin. Makikita mo, hindi ganon kataas yung usage ng battery compared pag naka EV mode ka, pero it's still there helping the engine. Unless na lang, nandun ka na sa upper limit niya, which is mga 90 to 100 kilometers per hour. Yun talaga, hinahayaan na ng battery yung engine mag-take over. Yung battery, chill na lang, and more of tumatanggap na lang siya ng regen. Ngayon, kung nasa city ka, halos battery lang ang gagamitin itong QO5. Hindi siya gagamit masyado ng gas. Actually, nung first day na drive ko to, tuloy-tuloy ang depletion ng charge. Pero yung fuel ko, hindi bumababa. At nagtataka ako. Yun pala, ganun pag sa range extender mode. Even sa hybrid mode, halos ganun pa rin eh. Nag-iiba lang kapag nag-sport mode ka sa hybrid mode. Yun, mas hinahayaan niya yung engine magkaroon ng majority stake dito sa power delivery. Pero kapag naka-range extender mode ka, backseat talaga yung engine doon. And most of the time, generator lang siya for the electric motor and the batteries. Kaya naman, in terms of fuel consumption, meron pa rin to kasi nga hybrid to. In terms of fuel consumption sa city, nakakuha ako ng 21.2 kilometers to the liter. Yes, folks, 21.2 kilometers to the liter para tayo nag-drive sa highway. Pero nasa city. And mind you, that includes traffic. So, ganun kalakas and ganun katipid ang hybrid system nitong Changan QO5. Kaya naman kahit anong imperfections ang makita ko dito sa Changan QO5, to be honest, medyo maliit na bagay na lang siya when it comes to the grand scheme of things. Kasi ang pinaka-importante dyan, it delivers on its promise of efficiency and hindi ka mabibitin sa power. So again, the Changan QO5 is worth 1,449,000 pesos. Kalaban niya Yaris Cross, tapos pwede mo rin sabihin Corolla Cross, and then nandun yung Ford Territory, tapos nandun yung BYD Lion 6 which is namamayagpag at that price point. So ano ba ang fitting nito when it comes to those rivals? Well, it offers something different while not compromising efficiency and power. Tapos, well, beauty is subjective pero para sa akin maganda naman siya and very unique on the road. At the end of the day, it fulfills its promise where it matters most, which is sa bulsa mo. Kasi sabi ko nga, it has 21.2 kilometers to the liter kapag city driving and it promises 1,215 kilometers in a single tank of gas.
combined range yun ha. So, kung bibilhin mo to, for sure naman, meron siyang kasamang wall charger and portable charger. Huwag mong lalampasan magpakabit ng wall charger sa bahay mo para hindi ka nakikipag-agawan sa SM, okay? Tapos, yun nga, that range is no joke. Lalo na sa kung anong meron traffic tayo ngayon. So for me, the Chang'an QO5 is worth the consideration and the look dito sa electrified crossover market. This is BBD. I'll see you in the next video. Bye!